Senator Raffy Tulfo, nagbabaka sakali po ako, matulungan niyo po ako. Gusto ko na pong umuwi, April 19 po. Tapos na po yung kontrata ko. Lagi po nila akong pinapaasa. 4 na buwan na po ako nag-aantay. Sana po matulungan niyo po ako. Ma'am Jovelyn, good afternoon. Good afternoon, sir. So, itong sister niyo na si Ma'am Janeline Foro, doon siya sa Riyadh, Saudi Arabia. Anong April 2025 pa natapos yung kanyang contract? Yes, sir. Sino po ba yung kanyang agency nga nag-handle nito? Actually, sir, di ko po kilala yung agency ng ate ko kasi sa Manila po kasi yan na agency, hindi po yan dito sa amin sa Davao. Pero may staff doon na manager na tinawagan ko, pangalan Ma'am Kamsar daw yun. Tinatawagan ko siya sa number at tinatanong at ina-update ko si ate na bakit din nila ni-rescue. Ano po ba yung nangyari doon sa kapatid niyo doon ngayon sa Saudi? Kamusta po ba yung kalagayan niya? Ang sabi niya po, nagkulong daw siya sa kwarto niya kasi nga daw po. Di daw siya pinapansin ng amo niya. Hello, Ma'am Jelyn. Good afternoon. Good afternoon Hello. po. Noong April 2025 pa pala kayo natapos yung contract. Na-coordinate na ba ito sa agency niyo? Opo, mula pa po ng April. Ano pong nag-chat sinabi na ng po agency kanila. niyo? Ayun nga po na tutulungan daw po nila ako para makauwi. Kung ayaw daw kong bilhan ng ticket ng amo ko, sila daw po mag-provide ng ticket ko po. Pero para hanggang makauwi. ngayon wala pa rin silang binigay na action. Wala po. Ano po yung pangalan ng Puro lang agency po niyo, sila ma'am? pangako. Topmost agency po. Opo. Sino po yung pangalan ng nakausap niyo dito, ma'am? Yung kanilang agent? Si Sir Taha po. Hindi Sir- ko po sure kung mo sabi yung apelyido niya. Tapos yung asawa niya po na nagpakilala sa akin is si Sol Tagli. Sol Tagli po ata yung asawa niya. Yun Okay. po yung nakachat ko. Pero saglit lang po. Kasi hindi na po nagparamdam sa akin. Yung asawa na lang po na si Sir Taha po yung laging nakikipag-usap sa akin. Kailan kayo last, ma'am, nga nag-usap, ma'am? Ng topmost? Siguro mga 2 weeks ago siguro. Tapos nung sinabi ko na hindi na siya nagparamdam sa akin, sinabi ko po doon sa kanya na lalapit po ako kay Sir Tulfo para po humingi ng tulong. Nung sinabi mo nga At lalapit sinabi ko ka, po, ma'am, sa kay Senator Raffy Tulfo, ano po yung sagot niya? Yung staff niya po yung sinabihan ko Mm-mm. kasi hindi ko po siya makakaintindi si Sir Tahe ng Tagalog. Doon ako nakipag-usap sa agency niya. Bakit di siya makaintindi ng Tagalog? Ano po ba yung nationality niyan? Egyptian po ata siya. Ang good afternoon, Attorney Malonzo. Good afternoon po. Yes. Nagpapatulong dito ngayon, ma'am, yung OFW natin na si Ma'am Jelyn Foro kasi ang nung April 2025 pa natapos yung kanyang kontrata. So, it's more than 3 months na. Hindi pa rin siya ang nakauwi dito. Tapos, nung sinabihan yung kanyang agency, parang pinapaasa lang siya. Pero wala pa ring action. Ano po yung pwede nating ma'am itulong dito sa kay Ma'am Jelyn? Actually, we already coordinated po no sa MWO Riyadh. Usap po namin yung aming welfare officer kahapon, si Well of Jack Arroyo. And then, para makita namin no, bakit nga ba hindi pa siya napauwi, April tapos ng kanyang kontrata. Kasi po namatay po talaga yung kanyang employer on record noong December 11, 2023. So, ang sinasabi po is sa Riyadh po, sa Saudi po, pag ganun po ay nililipat po siya kung sino po yung heir, no? In this case po, nasa custody po siya ng anak po, no? Anak po ng kanyang employee na namatay. So, that's why po, ang processing po ng kanyang exit visa is ongoing. Okay. So, and then, on the part naman po ng MWO Riyadh, actually, sumulat na po tayo, no, sa Ministry of Interior para po sa processing ng kanyang exit visa. Kasi po, this one, eto pong process na to is, dapat po talagang gumawa nito po ay ang employer. Kasi po, sa Saudi po, exit visa, ang nagbibigay po talaga is the employer. Pero ito po kasi, namatay lang talaga po yung employer niya eh. So, kaya, and then, when we also called naman po the Philippine Recruitment Agency, ang sinabi po nila po is that nakapag-fingerprinting na daw po no, si OFW Foro at possible po na lumabas na yung kanyang exit visa if not this week po, by next week po. And So- of course, MWO Riyadh is also monitoring po no, the compliance also. Pero tinawagan na rin po ng isa sa mga tao po natin no sa Riyadh yung kanyang employer po.
Kasi po ang kailangan na lang po, sumagot na rin ng Ministry of Interior, ang kailangan po is i-provide na lang po yung passport po I ni see. OFW Poros. So, bali ma'am, kung i-summarize natin, so, yung kanyang exit visa ay papalabas na by this week or next week. And after malabas Yes yung po. kanyang exit visa, once ka may passport na din siya, so bibilaan na lang siya ng ticket, tapos makauwi na siya dito sa Philippines. Yes po, ang nintay lang talaga po natin is the exit visa po. Exit visa na lang yung kulang. Yes po, and then of course, susunod na po doon yung ticket po. And then the PRA naman po, at Philippine Recruitment Agency niya naman is reporting to us naman. Okay. So, with this, ma'ams, ang OWA ay matulungan na natin to si Ma'am Jeline. So, hintayin lang talaga yung exit visa din, okay na siya sa lahat to. Paano, ma'am, for example, yung scenario, kung yung employer, ma'am, kung hindi pa rin mabigay yung exit visa by this week or next week, ano po yung mangyayari pag mga ganyan? Ay, meron naman po tayong ibang recourse po. Of course, we will be going na to file a complaint po sa labor po. So, but ang maganda po nito, alam na po ito ng OWA Riyadh at ng, of course, ng MW OWA Riyadh po. So, and then nakikipag-coordinate naman po kami sa Philippine Recruitment Agency. Kasi nung inaalam din namin kahapon, is that, ang sabi kasi nakabakasyon daw itong anak ng employer niya na namatay. So that's why ito pa yung inaalam namin kung na-provide na ba talaga yung passport ng OFW Poro. Kasi yun na lang po yung hinihintay ng Ministry of Interior para po ma-issue na po yung kanyang exit visa. Ang Ma'am Jeline, yung passport nyo ba naibigay nyo na din? Sabi ko, hindi ko alam. Siyempre, ginawa ko lang po ako po kasi gusto kong makauwi. Ginawa ko po. Ginawa ko. Nagpunta pa ako ng embassy, pumunta pa ako ng MWO kasi dinala ko yung death certificate ni Baba kasi kailangan daw yun, kasi kailangan daw ng maaprubahan. Kahit yung mga bagay na hindi ko alam kasi naka-Arabic po na sulat, hindi ko maintindihan, kapag sinabi sa akin ng anak ng employer ko, na yun yung nagpapasahod sa akin, inaasikaso ko po. Pag pumunta po sa office na ganito, ganyan. Nung time na nagsabi sa akin, siguro mga 1 month ago na or 3 months, 3 weeks ago siguro po, nagsabi sa akin yung MWO na kung naasikaso na ba daw ng anak ng employer ko, yung exit visa ko. Kasi nag-message na po daw sa kanila na okay na po. Pinasa ko po yung yung message po eh. Okay. Tapos, kinulit ko po ngayon yung anak ng employer ko na sabi ng embassy na okay na po daw yung papel ko. Kailangan po, ikaw mismo ang pumunta doon sa office para asikasuhin yung papel ko, yung exit visa ko, para makauwi ako. Hindi po nakikipag-cooperate sa aking employer ko. Kaya pumingi ako ng tulong na sila mismo, i-push nila sa amo ko na bilhan, kunin na nila, asikasuhin nila para makauwi na agad ako. Kasi pinabaliwala nila, hindi nila ako inintindi. Tapos, kung pwede Sino naman yung mga kasi nagbabaliwala noon pa sa yan, inyo, ma'am? Sino po yung mga hindi nag-asikaso ng papel nyo? Taga-MWO o kung yung taga-agency? Yung employer ko po, Yung yung employer employer ko po. Okay. Kaya yun po yung inilalapit ko na sana i-push pa nila dun sa employer ko. Gaya nga ng sabi na need po na yung mismong anak ng employer ko kasi sabi nga need na ipalitan yung pangalan para po makauwi ako. Yun po siya ang kukuha mismo, lalapit po dun sa office na yun para maasikaso po yung exit visa ko po. Kasi wala din po mangyayari. Ayun nga, sinasabi nila okay na daw tapos hindi naman pinupuntahan ng employer ko. Ang sinasabi niya lagi hindi pa daw tapos. Attorney Malonzo nagbigay na din ng kanyang assurance na yung doon sa mga MWO doon nila tsaka OWA doon sa Riyadh, ang kino-coordinate nila sa employer. Magtiwala tayo ma'am kasi uma-action naman lagi agad yung OWA para matulungan kayo ma'am para makonbinsin na yung employer nyo para ma-release na yung exit visa nyo. Tapos ma'am sigurado makauwi na kayo ma'am. Ang kamusta naman kayo dyan? Sinasaktan ba kayo ng anak ng employer nyo or hindi naman? Hindi po, awa ng Diyos, hindi naman po. So Saka hindi basically po ma'am, yung papayag kalagayan sa nyo sakit po dyan, nila ako. okay naman kayo. So hinintay lang talaga nga makauwi kayo. Yun na lang naman. Opo, sobrang matagalan na po ako kasi isipin niyo po, 4 months na po ako nag-aantay. Naintindihan na namin yun, ma'am. Almost 2 years na pong patay yung amo ko. December pa lang, nagpaalam na ako. Alam naman namin pareho na may problema. Bakit nung December pa lang or April, ba't di pa nila inasikaso yung pag-uwi ko, di ba po? Yun po yung inaano ko sa kanila eh. Kasi ang tagal ko na nagpaalam sa kanila, bakit noon pa lang, sabihin natin April, kung gusto talaga nila akong umuwi agad,
dapat noon pa lang inasikaso na nila yun. Kasi sabi nga nila, matagal daw asikasuhin. Pero hindi po inasikaso ng employer ko. So habang andyan ka pa ngayon sa employer nyo, may binibigay ba siya sa inyo like sahod or benefits habang andyan ka pa sa kanya kasi hindi ka pa nakauwi? After 1 week daw po, makaka-travel na daw po ako. Tapos inabot po ng June 21 or 22 po ata yun, hinanapan ko na naman po sila. Kasi nung time na yun, hindi pa nila in-explain sa akin na may aasikasuhin pa pong papel. Yung mga daily allowance nyo, pang daily sustenance? Wala po. Pero pagkain meron? Wala po. Ako po yung kusang pumupunta po doon, naghahanap ako ng pagkain sa ref. O nung time po na yun, yung pera ko, naubos na po yung pera ko kakabili ng pagkain ko, tsaka ng load ko. Pero nagtatrabaho Tapos pa rin ba siguro- kayo, ma'am, sa kanya? Like ngayon, like... Hindi po. So wala, Hindi po. hindi kayo Wala nagtatrabaho po. sa kanya, Wala po. pero parang stranded lang kayo dyan, parang ganun yung nangyayari. Okay. Sige ma'am, ang gagawa na agad ni ma'am ng OWA ng paraan. Tapos ma'am, yung inyong agency, ang nagko-coordinate din yung OWA sa kanila para mapabilis yung tulong. So yung PRA dito, magko-coordinate dyan sa FRA para ma-coordinate din sa employer nyo. So hopefully ma'am, by next week daw, sinabi naman ni Attorney Malonzo na by next week, ma-release na yung exit visa nyo. So, pinag-pray namin, ma'am, makauwi na kayo sa maagang panahon. Ang ma'am, any Opo. last word, ma'am, sa inyong kapatid na si Ma'am Jovelyn? Salamat kasi nakipagtulungan ka. Sige, God bless po sa inyo, Ma'am Jovelyn at saka Ma'am Jelyn. And you so much asikasuhin po. talaga yan, ma'am, ng OWA. Ang Attorney Sherilyn, thank you very much lagi sa mabilis na aksyon ng OWA at saka sa pagbigay ng lingkod sa ating mga OFW kahit saan man sa mundo. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Malonzo. Welcome po, kumpanyero. Rapi tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatag sa... Ano pong nararamdaman niyo, ma'am, na kayo po ay natulungan at napauwi na po? Ay, nagpapasalamat po ako Senator Raffy Tulfo na napauwi niya po ako dito sa Pinas. Kasi sobrang tagal ko na rin na nga nag-aantay. Kasi nga, gaya ngayon, ito nga, awa ng Diyos, nandito na ako. Tapos safe na nakauwi. Kaya thank you so much po sa inyo lahat. Regarding, ma'am, sa claims po na inyong hinahabol pa sa inyong employer ay tutulungan po kayo ng Rapid Tulfo in Action ni Idol Senator Raffy na makipag-coordinate po sa OWA sa kay Attorney Sherilyn Malonzo. Thank you so much po. Thank you. Asahan ko po na makuha ko po yung dapat ko pong makuha kasi pinagpaguran ko po yun. Maraming salamat.